Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin itong article na nabasa ko sa Daily Tribune. Ito, post ng VOB-PH. Isang journalist, ang article niya is ganito, title, PBBM deserves 100% approval rating. Sabi ko, ha? Meron bang ganito? So, tinignan ko sa Daily Tribune, meron nga article. Sinulat ni Mr. Ang ano niya is the auditor, ang kanyang column sa Daily Tribune by Art Visanya. So, ano ang basihan nitong columnist or journalist na ito na ang Pangulo deserving siya ng 100% approval rating? Kasi pinag-uusapan ngayon yung paglagapak ng kanyang survey ratings sa Pulse Asia Survey, ano? Ano ba yun? Lumagapak siya 17% yung pagbaba. Mula nung February hanggang March, 17%. Ngayon, 25% na lang ang kanyang approval rating kumpara kay BP Sara na 61%. Si BP Sara umakyat, si PBBM lumagapak. Na sabi ng Malacanang, questionably daw yung 2,400 respondents hindi daw nagsasalamin sa sentimento ng 110 million Pilipinos. Okay. So, ito, journalist, 100% dapat ang approval rating ng Pangulo. Anong basihan? Anong dahilan? Agree ba kayo na 100% ang approval rating ng Pangulo? Ito. Okay, sabi niya. Sinulat niya ito April 21. Happy Easter, Mr. President. Wow. My readers. My readers said that even during the Holy Week, President Bongbong Marcos was seen almost everywhere, busy doing good for the Filipino people. They were appreciative of his concern for the people's peace and safety. Ito ang sabi ng readers nitong si Mr. Art Visanya. Let us give Bongbong Marcos a 100% approval rating for his performance and administration. My readers urged. I readily agreed. Pumayag itong writer na ito kasi yun ang opinion, yun ang nakita ng kanyang mga readers na napakasibag daw ang Pangulo kahit Holy Week nagtatrabaho. My readers also said, Bongbong Marcos is the epitome of a good husband and head of family. On their 32nd wedding anniversary last Monday, Thursday, Bongbong said of Lisa, I'm still mystified of how my wife, Lisa, has managed to put up with me for so long without going insane. Thank you for your love, patience, and strength. Okay. So, yun. Tingnan natin ang reaction nitong mga readers ni Mr. yung naipost ng BOB. Ito, all bugs, sabi. Yes, he deserves 100% approval rating from New People's Army. Drug lords, drug addicts, corrupt politicians, corrupt Congress, corrupt businessmen, and oligarchs. Tignan ba? Kung it's kung, enumerate the good things that he's been doing. 0. Serabat Lu, best joke of the day. Neil MG, the greatest comedian of all times. Rodney Ladimora, seeing is good. How about the project boss? Let us know what is done by billions of pesos and trillions of
credits. Wow. Leonardo Garcia, give him 1,000 approval rating from Pluto. Napunta na sa Pluto. Ramyo, everywhere, doing a good job. Where? What? When? Ibig sabihin, walang makitang magandang trabaho. Greg Celes, I don't think so. Corruption is rampant under his administration. Think about it. Felisa Carpintero, wala siya magtanaw sa majority of the Filipinos who are hungry and poor. Neri Robinos, he deserves negative 100% ratings. Wene Fred, while achieving 100% approval might be unrealistic, getting a 100 disapproval rating is definitely achievable. Ito, nananaginip ng gising itong columnist na ito. 100% approval. Pwede yung disapproval. At the end of his term, baka negative. Baka negative, ang kanyang approval rating. Pag hindi sila magbago. Al-Qaddafi Saidol, it's normal being to be seen him everywhere because that is his mandate as the President of Republic. But being always seen by the people is different from being observed by the people of being a good leader to be trusted. Malaking kaibahan yun. Nakikita siya ng mga tao. Kailangan ang mga tao hindi naman appreciative sa kanyang ginagawa. Kaya ang rating niya mababa. Hindi mo na maluko ang mga tao ngayon dahil social media na ngayon eh. Okay, ito may post si General De Leon, sabi niya. Si BBM lang ang alam kong presidente na mababa ang approval rating kahit bugbog sa trabaho. Wow, dagat. Ito na nga, trabaho siya ng trabaho. Kaya lang, mababa pa rin ang rating niya kasi hindi nararamdaman ng taong bayan ang kanyang ginagawa. Okay? So, ito, magbasa tayo sa mga comments. Celestino Pereira, makita mo ba di BBM for the last 2 weeks? Saan na siya? Von Flores, tama, si BBM lang sa kasaysayan ng Pilipinas ang nagtatrabaho ng lubos na may tama. Iba yon, yung may tama. Ay, mali. Nang tama pala, dapat pasensya na po kayo sa taong kulang sa tulog. Mario Carrascal, wow, dagat, hahaha, linyahin pa yan ni Kiko Matching. Edgel Papilero, hard-working president, tapos sabay tawa ng emoji. Yes, kung sa sipag, walang problema. Masipag siya. Problema, hindi nakaka-relate ang taong bayan sa kanyang kasipagan. Mayroon pa rin. Kaya nga yung approval niya is 25. Ibig sabihin, out of 100 Filipinos, 25 na Pilipino lang ang nakaka-appreciate sa kanya. All the rest, either undecided or disapproval. Ang kanyang disapproval rating is mataas eh. Nasa 60+% disapproval. 25 lang ang approval rating niya. Mababa. The lowest among the 4 presidents, Yung midterm performance, si GMA nung midterm that's 2007, si GMA has an approval rating of 30%. Si late President Noynoy Aquino, after 3 years niya, nakakuha siya ng 68% approval rating. Si Pangulong Duterte, 87%. Pinakamataas. Samantalang itong presidente ngayon, siya na po ang may pinakamababa. Sa midterm niya is 25%. So, anong trajectory nito? Will it continue to go down or rise up? Depende sa kanyang performance. Kung magbago siya,
at maramdaman ng taong bayan ang kanyang sinseridad sa pagserbisyo sa nakakaraming Pilipino ay pataas. Kailan kung walang pagbabago, down na down hanggang magiging negative na yan. Okay? So, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig dahil ang sweldo natin is tinutulong sa tribo. Namimigay tayo ng mga yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng tribong Talandig. Maupod ni ang natabangan na mogero. So ako silang ayo maayong udto. Muna ni ang nahatag namo nga yero. So ila na gid na atop. So maayo na gid ang ilang atop karon. So unsa man imong maistorya nga karon maayo na inyong atop o kuan na gyud nindot na gyud. Salamat mi sa Ginoo kay natagaan mig sin. Wala nang gatulo diri sa balay og sa nag-sponsor. Salamat sad kaayo. Kay dili mi matabangan kung dili mao ang nag-sponsor ani ug ang Ginoo. Kung wala pa ang tabang dili pa mi makaatop kay lisod pa ang panginabuhian karon. Tayo ni nga tabang kay para nga makadawat pa mi. Kay daghan pa ang among problema nga di na makuan. Sama aning sin di karon naka atop na mi. So salamat kaayo. Okay.